Tarlac is celebrated as the melting pot of Central Luzon, title earned by its unique geographic and cultural position. Bagong province po ang province of Tarlac. It's actually a newly created province towards the end of the Spanish colonial period. It was only created in 1873, so bago siyang province. Kinuha lang yung mga bayan niya from older provinces like Pangasinan and Tarlac. Naging melting pot ang province. It's because walang original na province of Tarlac. Landlocked by Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, and Zambales, this province is a vibrant crossroads where the traditions of Pangasinense, Ilocano, Kapampangan, and Tagalog converge into one diverse identity. In a province where cultures meet, the food becomes a language of its own. Tarlac's flavor is shaped by the traditions of its neighbors, resulting in a culinary identity that is both familiar and uniquely Tarlaqueño. Rice and sugar may be the agricultural giants of Tarlac, but there's another industry thriving behind rice paddies and sugarcane fields. Maraming mga kambingan, mga karinderya, for example, eateries na nagsaserve ng chevon, itong goat's meat, okay? Papaitan, sinampalukang kambing. Dito sa Tarlac, goat isn't just a typical meat, it's a part of life. Tarlac has successfully transformed traditional backyard goat raising into a full-scale agricultural powerhouse, fueling some of the most distinct flavors in the region. This is Mon, owner of Tatuns Kambingan, a local restaurant known for their kambing dishes. They've been serving goat since 2015 and we're here to try out kampukan. Yung kambing namin na dishes, i-recipe namin yan. So, may touch na Kapampangan, kasi Kapampangan kami. Ang challenge sa pagsiserve ng kambing is, number one yung supply, mahal ang kambing. Okay? Hindi siguro lahat alam na mahal yung kambing, pero mahal yung kambing. Mahirap siyang iluto. Meron talaga siyang technique para mabawasan yung anggo. Yung kampukan, nag-number one siya dahil hindi nila natitikman sa iba. Yun ang binabalik-balikan nila, unlike ibang kambing, di ba? Kakaiba daw siya, masarap siya. Normally kasi, ang kampukan parang pinupulutan. Ito daw, pag imbes na iinom ka, hingi ka ng kanin para pangulang. Okay. Unang-una mong gagawin, dapat check mo yung meat mo. So, papakuluhin mo yan, sisisan mo na sa tubig, mga 2 hours. So, pag na-prepare mo na yon, so gigisa mo lang siya actually. Kakat mo yung meat na liit-liit, tapos gigisa mo siya. Tapos a-add mo na yung kalamansi, sili, tsaka tubig lang. Tapos let it simmer lang for like another 2 hours. Aside sa kampukan, sinubukan din namin yung pork bulanglang. Bulanglang din, hindi lahat may gusto ng bulanglang. Pero yung may gusto ng bulanglang, talagang gustong-gusto nila. Vegetable soup ang alam namin na bulanglang, pero dito sa Tarlac, ang pork bulanglang ay mas comparable sa sinigang sa bayabas. Yung bulanglang kasi, actually sinigang sa bayabas siya. So may sabaw siya, pero ginawang flavoring yung bayabas. So for some people, sabi nila, mabaho daw. Sa amin naman, masarap. Diba? So pag sinabaw mo sa kanin yan, tsaka patis, panalo na. Pagkatapos subukan yung mga goat dishes, titikman naman namin ngayon yung official dish ng Tarlac and learn a bit about fermented food. Yung bagis, originally, from deer's meat yan. Karni po ng usa. During the early Spanish period, during the pre-colonial period, gawa po yan sa karning usa. Pero, because of hunting, because of development, nawala po yung mga usa. Special dito po sa Southern Tarlac. So, naghanap po sila ng alternative meat na pwedeng gamitin to prepare pa rin yung bagis, okay? So, ginamit po ang karni ng kalabaw at saka beef, karni po ng baka. Some would prepare bagis na ang gamit po ay karni ng kambing. Yan po ay official dish ng province, no? Yang bagis. Or next up, Iba ng Apu, a beloved local favorite specializing in authentic Tarlaqueño home cooking. From their signature bagis to pendang babi and puro, owner Pamela is dedicated to keeping these heritage flavors alive for a whole new generation of locals and tourists. Ang bagis naman namin kasi, normal na bagis ng Kapampangan, Tarlac. Ang pinakaano niya is, kumbaga, damulag, kalabaw. So, giniling na kalabaw siya.
before pa, nag-start din siya sa mga karinderya, ganon. Lahat ng biyahero, hinahanap-hanap nila yung dish na bagis. So hindi na rin siya mawawala talaga sa mga kainan dito. And lumaganap na din talaga siya dito sa Tarlac. Masarap kasi siya eh. Kaya siya siguro na ano din ng Tarlac kasi nga yung taste niya, pasok talaga sa taste namin mga Tarlacenyo. So kung baga, babaguhin namin siya, parang mas bet kasi yung pinuntahan talaga nila dito, yung original bagis talaga. Ang pagluluto ng bagis, syempre paggigisa pa din. Igigisa siya ng bawang sibuyas, then ilalagay natin yung karne ng giniling na kalabaw. After ng giniling na kalabaw, saka natin ilalagay yung pampalasa niya, kasama na din yung kalamansi. Then pwede na rin isunod doon yung sili. Syempre, mas masarap siya pagka may konting anghang. Kilala din ang iba ng Apu for their pindang babi and buro na sinaserve nila na parang samgyup style. Parehong fermented ang dish na to at ito ang isa sa mga pinagmamalaki ng Tarlac. Ang pindang babi, influence yan ng Kapampangan culture. Okay? So, very notable ang pindang babi and pindang damulag. May pindang damulag. Damulag is the Kapampangan term for carabao. Yung pindang babi naman, fermented din siya. Pwede natin din siyang i-compare din sa tocino. Pero ito kasi, ang meat na gagamitin natin dito is yung kalabaw. Bali, ibuburo lang natin siya ng mga ilang araw para maano din yung pagkakamarinate niya. Then, ang magiging kalabasan naman ng lasa niya, pwede nating sabihin na maasim siya. Unlike sa tocino na mas medyo talagang matamis, dito naman mas nangingibabaw yung asim niya. Aabutin siguro siya ng 3 days or more. Depende na yun sa klase ng gusto mong asim. Yung burong isda, again, ano rin yan? Kapampangan influence din yan. Pero nag-flourish yung industry sa Tarlac because landlocked province ang Tarlac. So para i-preserve yung shelf life ng fish, binuburo po nila. Ang buro, marami naman kasing klaseng buro. Pero kasi kami dito sa Tarlac, or ako mismo dito sa resto, ang sineserve namin is yung burong isda. Wala siyang days kung kailan mo siya ibuburo. Pwede mo siyang i-stay dyan. Kapag gusto mo siya, iluluto mo siya. Hindi talaga siya masisira. Basta tama lang yung pagkakaburo sa kanya. Pwede natin sabihin na yung burong, yun yung sinasabi nilang samji ng Kapampangan. Kasi masarap siya kapag may gulay siya. Tapos yun yung meat mo naman is yung isda talaga. Doon talaga magbe-blend talaga yung lasa niya. And syempre yung mga dishes na yan yung hindi mawawala sa menu namin. Kasi yan din yung isa at lagi rin nang hinahanap ng mga customer at binabalik-balikan dito sa iba ng Apu. Tarlac is more than just a crossroads on a map. It's a place where every dish tells a story of evolution and community. We've seen that the true melting pot isn't just the cuisine and flavors, it's the people keeping these traditions alive. Diverse, distinct, and deeply delicious, Tarlac's cuisine is a unique fusion blending the very best influences of its neighbors into something entirely its own. Madami man influence ito ng mga katabing bayan, masabi pa rin natin na ang pagkain dito ay truly Tarlacenyo.